Okay, next question. So para sa inyo, yung justification before men pala is standard sa inyo. Ang justification before men is standard. May demonyo sa likod mo. Yung justification before faith, o before man na sinasabi mo, standard ba yan sa Bible? Oo, hindi. Standard ba daw yun? No. Hindi man, hindi thank man you. Thank you. Malama lang dyan ka. Wait lang, Ay sumasagot pa. harapan ng Diyos. So, umpisa na natin ang ating debate. At again, ang topic natin ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na ang kaligtasan ng tao sa huling panahon ay ayon sa pananampalataya at gawa. Brother Junri ng Roman Catholic Church, 10 minutes. Your time start now. Right, maraming salamat once again, Mr. Moderator. And again mga kapatid, no, gaya na po ng nabanggit ng moderator, so patutunayan po natin na sa kahuli-huliang panahon po, either sa ating buhay or sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay maliligtas sa ating pananampalataya, given po yan, at siyempre sa atin pong mga mabubuting gawa. Okay? Una sa lahat, let me remind you na sa huling panahon mga kapatid, tayo po ay haharap sa hukuman ng ating Panginoong Jesucristo at tatanggap ng nararapat na hatol ayon sa ating mga gawa, mabuti man ito o masama. Ito po ang ipinahayag ni Apostol na Pablo sa kanyang sulat sa 2 Korinto, natin mababasa, no? Kapitulo 5 at ang bersikulo. Mabuting gawa, sa maliliit na ito at hindi ninyo ginawa sa akin, at ang mga ito'y mapaparoon sa walang hanggang kaparusahan, datapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Mga kapatid, ang Kristo na po mismo ang nagpahayag sa kaniyang ihuhukom sa lahat ng mga tao sa huling panahon. Last 3 minutes. Ang mga gumagawa ng kabutihan mga kapatid, sa kanyang kanan, ang mga ayaw ng kabutihang gawa sa kanyang kaliwa. It is true, no? That by grace of God we are saved through faith, Ephesians 2:8. But hindi po yan naghuminto diyan. Kasi kung babasahin po natin ang 7:4 ng Roman sa magandang balita, kinakailangan magbunga yung ating pananampalataya. Ito ang ating mababasa sa Romans 7:4 according kay St. Paul mga kapatid, no? Gayon din naman mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. At ngayon kayo ay kabilang na sa mga nakipag-isa sa Kanya na muling binuhay upang magbunga tayo ng mabubuting gawa para sa Diyos, no? Kinakailangang magbunga ang ating pananampalataya mga kapatid, no? Kaya nga sabi ni James sa kaniyang aklat sa Santiago 2:17, ang pananampalatayang walang gawa ay walang kabuluhan yan, no? Basahin natin ang sinabi ni James sa King James Version. Sabi ni St. James, even so faith, if it hath not works, is dead, being alone. Kung pananampalataya lamang ang iyong daladala mga kapatid, patay yan kung walang mabubuting gawa mga kapatid. Kaya nga dito sa 24, grabe, yung faith alone or faith only, binanggit niya na hindi yan makaka-justify sa iyo mga kapatid. Itong sabi ni St. James, you see then how that by works a man is justified and not by faith only, letra for letra. Bakit ang daming naniniwala sa faith alone? Anong sabi ni St. James mga kapatid? By works a man is justified and not by faith only. Hindi po sa faith alone tayo mata-justified, but by works, mga kapatid. At medyo masakit ito, sana hindi ma-open ang ating kapatid dito sa James 2:20 kasi tinawag kasi ni St. James na kahangalan yung pananampalataya na walang gawa mga kapatid. No, wag sanang ma-open si Brother Mords kasi sa Biblia naman to, basahin lang natin na medyo masakit kasi ang pagkasabi dito ni St. James. Ito po ating mababasa mga kapatid. Isa kang hangal. Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Ano daw? Isa kang hangal. Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ng pananampalatayang walang kasamang gawa? I don't know mga kapatid kung bakit naniniwala pa rin ang ating mga kapatirang iilang protestanteng kapatiran sa faith alone. Malinaw naman po sa Bible. By works, a man is justified and not by faith
only or faith alone, mga kapatid. So sana sa gabing ito, marami po ang maliwanagan na importante po ang mabubuting gawa dahil sa huling panahon, haharap tayo sa ating Panginoong Jesucristo at tatanggap ng anumang nararapat sa ating ginawa, mabuti man o masama. Yun lang, maraming salamat at handa na po tayo, Mr. Moderator, sa pagsagot sa mga katanungan. God bless po sa ating lahat. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. At dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Pastor Mords ng GGCC, 7 minutes. Your time start now, bro. Yes, okay. So, confirmation lang po ito. So, dahil ang tema po natin ay meron pong word na huling panahon, kailan po mag-uumpisa yung huling panahon na yon? Objection na, Mr. Moderator. Wait lang, Mr. Moderator. Objection lang. time stop. Proceed. Yes, i-ano ko lang itong yung ayan, okay na, nakita na dito yung kaming dalawa ni Brother Mord sa channel ko. Okay, paki-ulit na lang yung tanong, Mr. Moderator. Okay, bro, Mords pa ulit, naka-time stop pa rin. Meron po sa tema natin, patutunayan na ang kaligtasan sa huling panahon ay sa pamamagitan ng pananampalataya at gawa. Ang tanong ko po, kailan po mag-uumpisa yung tinatawag na huling panahon na yon? Kailan daw? Clarification, Mr. Moderator. Clarification, proceed. Pero depende yan sa kabila. Yes, ang tinatanong ba niya na kailan mag-uumpisa yung sinasabi sa Biblia or yung sa tema ko na sa huling panahon talaga, yung sa huling panahon talaga. Okay. Yan lang ang clarification ko kung ang tinatanong ba niya yung sa Biblia na kailan, kasi may kailan eh. Okay. So, yun lang ang gusto kong malaman kung tinatanong ba niya yung sa Biblia na huling panahon. Okay, so bro Mords, Mr. ika-clarify mo ba or Moderator, doon ka pa din sa clarification niya is yung pinapatunayan niya kasi marami siyang talatang binanggit. Pinapatunayan. Kaya tinatanong ko kung kailan nag-umpisa yung huling panahon na pinatutunayan niya, kung swak ba doon sa talatang binanggit niya. Yun yung clarification eh. So, yun lang yung clarification mo, Brother Junri. So, ready ka Yes, na okay na sumagot, yan. bro? Kailan? Yes. Okay, proceed, Yes, bro. Mr. Moderator. Yes, malinaw sa akong pahayag kaganina either sa ating kamatayan o sa muling pagparito ni Panginoong Jesucristo. Parehas kasi yun huling panahon. Huling panahon ng ating buhay o sa huling panahon ng pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, kapatid. Yan po ang huling panahon na pinatutunayan ko. Verse, Objection, wala kang Mr. specific Moderator. verse na mababasa sa Biblia na Objection, may panahon na objection. specific. Oh, Wala? wait lang, Meron, bro. wala? Wait lang, bro. Wait lang, bro. Sige. So, objection mo na sa kabilang panig. Ano yan? Yes, hindi pa po kasi ako matapos sumagot, Mr. Moderator. At Sige. yeah, I need to finish my 20 seconds Okay. answering, Mr. Moderator. Hindi pa daw siya tapos. Meron yung mga natitira Ituloy na, bro. 7 seconds. So, Brother Junri, proceed, bro. Yes, salamat, Mr. Moderator. At yun nga, no, sa huling panahon ng ating buhay o sa muling pagparito ng Panginoong Jesucristo, haharap tayo sa Kanya para hukuman. Next question. Okay. So skip ko muna yung 25 muna, Matthew. Doon muna ako sa Ephesians 2:8. Binanggit mo ang Ephesians 2:8. Sabi mo totoo naman 'yon. Yung word doon na for by grace are ye saved. Ano po bang uri ng tense 'yon? Past tense, present tense, perfect tense, imperfect tense, or future tense? Of course, past tense yun kasi nga by grace you are saved. Okay? Nailigtas tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sabi ko nga, hindi yon nagtatapos doon. No? Okay. Hindi yon nagtatapos doon kasi nga kailangan pa magbunga ang ating pananampalataya. At sa huling panahon, tayo ay ililigtas 20 seconds. ayon sa Next question. hukom ng atong Panginoong Okay. Next Jesucristo. question, 10 seconds. Sabi mo past tense 'yon. Alam mo ba na ang susis minoy este ay isang perfect tense at hindi past tense? Yung are ye saved? Alam mo ba 'yon? Yes or no? Well, kung nagtanong ka sa Greek, hindi ko tinignan ang Greek niyan. Pero ang point ko dyan, yung kaligtasan niya. Mr. Moderator, objection, Mr. Moderator. Time stop mo na. Unahin natin Ang tanong ko objection po ay hindi natin, sa Greek. Ang tanong ko po dun sa are ye negative, saved, sa Greek po kasi yan, susis minoy este. Hindi po yun past tense. Ang tense yung tinatanong ko, alam ba niya na present tense yun at hindi past tense? Okay. Counter objection, Mr. Objection, Moderator. proceed. Kahit hindi siya nagtanong about sa Greek, ang Greek pa rin ang binanggit niya. Kaya ang sagutin ko ay according sa Greek. Hindi ko tinignan ang Sige. Greek tense niyan. Pero ang Sige. ang sinasagot ko sa kanya, Mr. Moderator, ang context, Okay. past tense yun, you are saved by grace of God. Okay, Yung okay. context, So, sa sagot ko.
Okay, judgment natin mga kapatid dito muna ha. So ang question, dun lang naman ako sa question, nakakonsentrate plus yung pagsagot no. So ang question dito is alam mo ba? Now, ang pinakaunang sinabi ng ating affirmative dito, yung word na hindi mga kapatid. At tinutukoy ko yun as a valid answer ha. However, yung dugtong nun, either that is true or not, it follows or not, tinatanggap pa rin ng moderator as a valid answer. So bro, Junri, Yes, maraming salamat. Oh, kasi nag-focus ka sa tense na ibinigay according sa Greek. Pero ang context ang gusto kong ang isinagot ko sa yung context na by grace you are saved. Yun ang pinupunto ko na nailigtas na tayo eh. Hindi ka pabaligtas. Nailigtas na tayo sa pamamagitan ng pananampalataya at sa kamatayan natin pa Iso Kristo sa krus. Yan ang aking sagot. Yung context ng verse. Next question. Alam mo bang ang are ye saved sa English ay perfect tense at hindi past tense? Yes, perfect Yes tense or- yan. yes. Ibig sabihin, Yes, pero natapos yun. na. Yung kaligtasan rin natapos na. Context nga eh, context. Okay. Context nga, wag ka lang. Muslim moderator, masyadong excited palagi. Okay, so ganito Kasi tayo. namaya kung sasagutin kita na gamit ang tuit, pag sumagot ka, kung hindi ka pa naligtas, ibig sabihin, nagsisinungaling ka. Oh, Okay, yung context ang gusto kong isagot sa iyo na nailigtas na tayo. Next question. Okay. Next question. Bakit sabi mo kanina is past tense yan? Gayong perfect tense naman pala. Bakit? Kasi ang sagot ko nga sa iyo, yung context. Sa context ako nag-focus. You are saved by grace. Bakit hindi pa baligtas sa mga Grace Gospel? Kawawa naman kayo, di pa pala kayo baligtas. Napakalinaw na, by grace you are saved. Tapos na, nailigtas na tayo through faith. Yan ang 20 context. seconds. Next question. Alam mo bang ang context ay nakabase, ang grammar ay nakabase din mismo sa context at hindi pwedeng magkaiba ang grammar sa context? Yes or no? Mr. Moderator, masyadong mabilis yung pagtanong. Medyo bagalan. Masyadong mabilis ka, Pastor Mars. Bagalan mo na kunti. Hindi ka maunawaan. Time stop. Okay, so request dito pabagalan. However, pwede pa din yan na. So proceed pa din bro Morge kahit bilisan mo. Alam mo ba na ang grammar at context ay konektado? At ang grammar at context ay hindi mo pwedeng gawing magkaiba dahil konektado siya? Yes or no? Yes. Yes. Pero kaya nga sabi ko, hindi ka sila magkaiba eh. Kaya nga sabi ko nga sa iyo, sa context, ligtas na. Sa context, ligtas na. Mamaya, sagutin mo ako mamaya na hindi ka paligtas. Gamit ang Ephesians 2:8. Kasi pag sinabi mo ligtas ka na, sinungaling ka. Okay. Oh, next question. Okay. Next question. Okay. Kung sabi mo ay perfect tense yan, nag-umamin ka na perfect tense yan, kung alam mo bang ang perfect tense ay completed action? Yes or no? Yeah, kaya nga natapos na eh, kasi completed na eh. Ikaw na rin mismo nagsabi. Kaya nga natapos na rin siya, kaya nga nakatanggap na tayo ng kaligtasan. Nakatanggap na tayo ng kaligtasan. Ginawa yun noong sinabi ni Kristo, hanggang ngayon, kaya nga tapos na, perfect tense nga eh. Ano ka ba naman? Ikaw ang hindi nakakaunawa eh. Oh, next question. Okay. Next question. Kung meron pa palang kaligtasan sa huling araw, na base sa pananampalataya at gawa, bakit perfect tense ang pagkasulat dyan, gayong ang perfect tense ay hindi mo na pwedeng dagdagan pa? Bakit? Yes, kasi meron bang pinagawa ang Diyos? Meron ba siyang Mr. pinagawa? Moderator. John 3. Objection, Mr. Objection Moderator. muna. Objection. Hindi siya nagtanong ng hindi siya nagtanong ng wait ano, lang. Mr. Moderator. Brother, Ako muna nag-object. Okay, so si Ako muna Brother Morge nag-object. yung Muna siya. si Brother Morge yung una kong Ang nakita objection nag-object po ba? doon ay nasa grammar po na Mr. Moderator, perfect ako muna tense. nag-object. Sa moderator Mr. bro, si Moderator, bakit Morge basto yung unang siya? nakita ko bro ha. So ikaw naman ang sunod. So ganito Siya mga ba kapatid. una nag-object? Nag-object ako eh. Yes bro. So sa Ako na una. moderator bro, Sige, si sige, Brother sige, Morge sige. yung una Sige. na-object. So Okay. relax tayo konti. Brother Morge, objection Yes. counter objection naman sa kabila. Yung Proceed. objection ko po ay nasa grammar na perfect tense, no? Ang perfect tense is completed action with ongoing result. Pero sabi niya, hindi pa yan tapos kasi meron pang panghuli eh. Ang tanong ko, bakit perfect tense yung nakasulat? Gayong hindi pa pala ito perfect, hindi pa tapos, imperfect tense dapat. Okay, so counter objection natin. Counter objection, Mr. Moderator. Kasi ang perfect tense na sinasabi diyan yung pagligtas niya doon sa krus. Hindi pa sa huling panahon. Kasi nga, sa John 3:36, hindi naman ikaw ang standard eh.
Hindi ko ang standard ng pagbabasa ng Bible ang Kristo. Ang sabi ni Kristo, John 3:36, ang ayaw sumunod ay hindi maliligtas. Okay. Oh, So, ganito, yun. judgment ng ating moderator dyan. Again, ang question mga kapatid, nagsisimula siya sa bakit at open-ended question. Ang answer dito ay reason. At Correct. sinabi naman ni Brother Junri na dahil, so mga ganun bababla. So either that is true makategorical or yun eh. not. Wait lang bro ha. So either that is true or not, tuloy-tuloy pa din ang pag-explain ni Brother Junri. So 20 seconds again bro. Maraming Yung salamat, tanong na Mr. bakit- Moderator. Of course, ang perfect tense na sinasabi dun sa Ephesians 2:8, of course, yung pagliligtas, perfect yun. Bakit hindi ba perfect yun? Perfect yun. Pero sa ating Panginoong Jesucristo, sa huling panahon, wala na bang paghuhukom? Mamaya tatanungin din kita. Kapag sumagot ka ng baliktad dyan sa pinagtatanong mo sa akin, ibig sabihin sinungaling ka rin. Next question. Next question. Okay. Ang perfect tense doon ay yung kayo'y nangaligtas, are ye saved. Hindi po yung ang pagliligtas. Bakit sinabi na kayo'y mga ligtas or are ye saved na perfect tense, gayong imperfect pa naman pala? Uy, nawala. Objection, Mr. Away. Wait lang, Mr. Moderator. Nawala yung away. Wait lang. Stop, Stop. Signal defense ba yan? Na tayo dyan. Hindi to defense bro na. Wait, nag-ano yung aking computer, naghang. Ano ka ba? Okay, so wag mo na kayong Wait lang, ha? magsalita mga kapatid. So, Okay. merong problem? Continue. Pakiulit yung tanong mo, Brother Mods. Okay, so Naghang yung ano ko. paulit, tapos nakastop pa din yung time. Proceed. Okay. Ang sabi mo, yung pagliligtas, yung perfect tense, mali po yun. Grammatically, ang sinabi doon, are ye saved? Kayo'y mga Objection, ligtas Mr. Moderator. Objection. Objection. Wala siyang karapatan magpahayag ngayon. Magtanong lang siya. Okay. So, Counter objection. counter objection, nagpapahayag ka daw? Proceed. Counter objection. Mali yung grammar niya, kaya itinuwid ko. Mali yung grammar niya. Okay, next question. So ganito mga kapatid, Okay. judgment muna. So mga kapatid, ang gawain ni Brother Morse dito, actually magtanong at si Brother Junri naman ay sasagot. However, hindi ko pa kasi makita kung nagpapahayag ba si Brother Morse kasi dapat mabuo yung tanong. Kasi kung hindi inline yung sinasabi mo, Brother Morse ba, doon sa tanong mo, probably nagsa-side comment ka ba or sinasagot mo yung nagre-react ka doon. So Brother Morse, please bro, tanong. Time issue. Yes, ang tanong, ang sabi niya, yung perfect tense daw doon ay yung ginawa ni Kristo. Hindi po, ang perfect tense doon, yung word na are ye saved. No, are ye saved, that is in Mr. perfect Moderator, tense. objection. Wait lang bro. Napapaliwanag na magtanong lang siya, Mr. Moderator. Wait lang bro, Mr. Moderator, nahihirapan siya sa tanong. hindi ko matukoy kung nagpe-premise si Brother Mords dito ba. So, Paliwanag yung Mr. Moderator. Malinaw naman eh. Pinapaliwanag na yung sagot ko eh. Magtanong lang siya. Kaya nga bro, pero wala pa kasi yung tanong niya bro ba? Kasi kaya hindi ko alam kung nagpe-premise siya or nagpapahayag dito ba. So any observation naman ni Brother Mords, wala naman yan sa moderator. So Brother Mords, again bro, buuin mo yung tanong bro. Tapos si Brother John Yes. ang objection pagkatapos. Kumalma nito, ka bro, muna. Ang sabi mo, Time yung issue. perfect tense daw doon ay yung ginawa ni Kristo. Ang sabi ng talata, ang are ye saved, kayo'y mga ligtas na o kayo'y iniligtas, is yun yung perfect tense. Ngayon, ang tanong ko, ang perfect tense ay isang completed action. Bakit siya ginawang perfect tense, gayong imperfect pa naman pala siya? Dapat imperfect tense yun. Bakit ginawang perfect tense? Bakit? Okay, sagot Mr. Moderator. Perfect tense na ngayon kasi nga tapos na niyang iniligtas ang tao sa pamamagitan sa pagkamatay niya sa krus. Ano ka ba? Natapos na yun. Perfect na yun. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Wait lang, objection. Unahin natin, Brother Mords, objection bro. Proceed bro. Ay, nako. Kung hindi niya naiintindihan yung tanong, Mr. Moderator. Ang tanong kasi, bakit perfect Counter tense yung objection. sinulat, ngayong imperfect tense naman pa pala? Ganyan yung, kailangan niya yung sagutin eh. Doon siya bumabalik sa Counter objection, Mr. Moderator. Okay. Counter objection. So, ang objection dito sa analysis ko, sabi ni Mords ay hindi daw naiintindihan ng kabilang panig. So, bro, Junri, counter objection. Fallacy of assumption yan. Huwag yung sabihin hindi naintindihan. Kaya nga sinagot eh. Sinagot ko nga Mr. Moderator. Ang perfect tense doon yung pagligtas niya tapos na yun. Once and for all yun. Hebrews 10:14.
Once and for all, Okay. isang beses lang tayo niligtas. Yun ang tapos. Pero sa huling panahon, may hukom pa. Ano ka ba? Okay, okay. Hindi ka sasagot. Huwag kang masyadong excited dyan sa kung ano na sa isip ko. Next Okay, question. okay. Wait lang mga kapatid. Judgment dito sa objection. Again, ang question dito, ang importante lang naman sa akin yung tanong na bakit. Now, ang answer dito is explanation mga kapatid. So, any explanation will do sa ating moderator. Either nagsasabi ng totoo dito si Brother John Ray o nagsisinungaling ha. So, Brother John Ray, 20 seconds again. Maraming Bakit salamat, daw? Mr. Mulder. Napakalimutan ng ating sagot, mga kapatid. Gusto lang talagang guluhin para hindi malaman ang katotohanan. Natapos na doon ang pagliligtas. Kaya nga, you are saved. Perfect yun. Hebrews 10:10-14, once and for all. Yun ang perfect doon. Pero sa huling panahon, hahatulan ka pa ayon sa iyong mabubuting gawa or masama. Kaya nga sa Hebrews, Matthew 25, tanungin mo, Next kung maliligtas question. bang gumagawa 20 ng mabuti o hindi. Question. Okay, ang sabi mo na naman, yung pagliligtas, yung perfect tense. Pakitukoy nga sa Efeso 2:8, saan doon yung word na pagliligtas na perfect tense? Saan doon? Mr. Moderator, objection. Time stop objection. Affirmative. Ano yan? Mr. Moderator, ang sinabi ko sa kanya, Mr. Moderator, sa Ephesians 2:8, yung kaligtasan na ginawa doon, yung kaligtasan, hindi pagliligtas, yung kaligtasan na ginawa sa atin once and for all. Okay. Yun ang sinabi ko, Mr. Moderator, yung kaligtasan na nakuha natin sa Ephesians 2:8, once and for all yun, perfect yun. Okay. Negative, meron bang counter objection before ako hahaton? Hindi siya marunong sa grammar, Mr. Moderator. Ang tense yung tinutukoy natin doon sa sentence na for by grace are ye saved. Yung tense doon na perfect tense yung tinutukoy, hindi yung ginawa. Kasi yung ginawa, perfect siya, pero hindi siya tense. Grammatical po ang Okay. tanong. Pakitukoy doon sa Okay, talata. okay. So, Saan yung judge- sinasabi mo pagliligtas na perfect tense yung pagkasulat? Okay, okay. So judgment natin dito mga kapatid ha. So Nasagot na, naman Mr. kayong- Moderator, next question na. Wait lang. So ganito mga kapatid, judgment dito. So Next question. meron kayong iba-ibang mga stand dito. However, ang question naman dito ay pakitukoy doon. Ang importante kasi sa akin yung sagot na doon. At dito naman kay Brother Junri, hindi naman to categorical. Open-ended question again. Brother Junri sabi niya, next question na daw. Proceed. Time ratio. Ano ang ibig sabihin ng perfect tense? Was perfect tense yan. Perfecto na from the beginning hanggang sa tuloy-tuloy na yan. Pero ang pinupunto dyan ay yung pagliligtas. Time. 7 minutes time. Okay, so Maraming dyan salamat, natapos, Mr. mga Moderator. kapatid, ang ating first cross ng ating negative sa affirmative. So, dako tayo sa negative presentation. Pero bago yan, syempre shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Shoutout dito kay Antonio Solis. Tapos na daw ang kaligtasan dahil sa ye are saves ng Ephesians 2:8. Tapos na, huling araw na pala ang kaligtasan ni Junri. Shoutout din kay Christopher Balhon, di marunong sa context ni long hair, lumihis sa context. Shoutout din kay Gary Anoro, nakakalito si Junri. Ang Pastor Elmer Chavez, na high blood na si Junri dahil naiipit na. Shoutout din kay Hatulan Bobot, wala na sa saktong topic si Pastor. At shoutout din kay Kino Bianes, Brad Junri, kung ligtas na, ano pa ba ang hahatulan sa taong ligtas na? Shoutout din dito mga kapatid kay Ariel de los Santos, hindi to pwedeng banggitin. At shoutout din mga kapatid kay Emmy Alfonso, pagligtas na din ba ito hahatulan or reward na lang ang aantayin ng mga ligtas na? Shoutout din mga kapatid dito kay Junel Maglasang, diha na dapat kabalo jud ka sa grammar. Neb Ariel de, very good English Brad, grammatically wrong. Shoutout din kay Joel Torres, na wala na sa topic si Junri. At De Mateo Arnaldo, anong kinalaman ng tenses sa kaligtasan? So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa ating negative first presentation. Set up ko lang yung PowerPoint. PowerPoint ni, however parang siya, hindi ko yung host ba, kaya ba niyang yung Si Brajando. kasi parang kalahati lang yung nakikita. Kaya bang ibuo yung presentation? I-try ko bro Sige bro. kung kaya. Oo. Putol siya eh. Okay.
Susubukan ko kung kaya ko rito pag ano. Ayan. Ayan, nakita ko na. Nandito. Buo na, bro. Wait lang ha. Oh, yes, bro. Ay. Wait lang, bro, ha. Wait lang, ha. Paano ba to? Remove, pang-remove, replace pin. Remove pin. Stop video, spotlight. Stop video, remove pin. Speaker. Wait lang, bro, ha, kasi ayun. Proceed, bro, 10 minutes. Yes, okay. So nakita nyo naman sa ating pagtatanong, ginamit niya yung Efeso 2:8, pero nagtatanong tayo, wala siyang alam sa grammar. Yes, I can directly say na wala siyang aram sa grammar. Mantakin mo yon. Nakakita siya ng perfect tense doon, wala nakasulat. Ang sabi niya, perfect tense daw yung ginawa ni Jesus Christ sa cross. Saan ka nakakita ng perfect tense na wala sa talata? Yung tense po, grammar po yun. Dapat mababasa yun doon. No? So paano ka ngayon magiging reliable sa debating ito kung sa simpleng grammar na perfect tense na yan, hindi mo alam? Paano kami maniniwala na yung interpretation mo sa mga nilatag mong talata ay tama? Yung perfect tense nga lang, hindi mo alam. In fact, yung unang sagot mo sa tanong is past tense. Saka ka lang naman nagbago nung tinuruan na kita. Di ba? Yun yung totoo. No? Ito talakayin natin. Ayan, the perfect tense. Ang sabi ng Ephesians 2:8, for by grace, yan ginamit mo eh. Are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is a gift of God. Ang word po na are ye saved, hindi po yung ang ginawa sa krus. Yung are ye saved, yung kaligtasan ng mananampalataya. Are ye, mga tao yan sila eh. Yung kaligtasan nila, nakasulat po siya sa perfect tense. No? Hindi po yung ginawa sa perfect yung obedience, perfect yung ginawa ni Jesus Christ, perfect lahat yon. Pero hindi po yung matatawag na tense kasi nga hindi yung grammatical. Action niya yung na ginawa eh. Ito grammar yung tanong ko. Are ye saved ay nasa perfect tense po pagkakasulat niyan. Kahit sa English naman perfect tense yan eh. Ang problema hindi mo alam, no? Nagkakaano-ano ka dan, kung ano-ano na lang lumalabas sa isip mo na isasagot kasi di mo alam eh. Mayroong signal defense, nawawala, nagahang, di ba? May mga ganun-ganun. Alam ko namang hindi mo alam yung sagot eh. Alam ko namang hindi mo alam yung perfect tense. Magdadahilan ka pa, nahahalata ng mga tao, Brad John Ray, kung alam mo talaga yung pinagsasabi mo, hindi. Kasi kung alam mong yung are you saved ay perfect tense, hindi mo na sasabihin na yung ginawa sa krus. Kasi yung perfect tense dyan, yung kaligtasan ng mga sumampalataya, perfect tense na siya. Kaso, yung interpretation mo pala ng perfect tense, imperfect. Kasi sa huling araw may iba pang kaligtasan eh. Di ba? Wag mo kong i-intimidate sa itatanong mo. Marami akong tanong na hindi pa tinanong. Kung napansin mo, hindi ko pa nga ginisa lahat eh. Pinaikot-ikot lang kita parang dalawang bola sa kamay ko, di ba? Oh, nakapansin mo 'yon? Madami pa akong pwedeng itanong sa iyo pero para kang sumusunod sa gusto ko. No, parang yung plano ko talagang sinusunod mo at para kang bolang pinapaikot-ikot ko lang sa kamay ko. No? Ganyan kasi yung madalas mong sabihin eh. Kaya binalik ko lang sa iyo. No? Perfect tense yung are ye saved. Pag sinabing perfect tense, John Ray, ang ibig sabihin niyan, that is a completed action. Therefore, nothing can be changed. Yung are ye saved, hindi mo na mababago yun. A perfect tense implies nothing can be added. Hindi mo na siya pwedeng dagdagan. Yung are ye saved nila, hindi na pwedeng baguhin yon at dagdagan. No? Nothing can be improved or can be corrected, can be repeated, can be undone, can be altered. Wala nang mababago doon. That's the reason na perfect na nga siya. Completed action with a continuous effect. Yang sa'yo, imperfect tense eh. Ang imperfect, dapat sinabi doon ni Paul, you are in the process of being saved. Kasi hindi pa kumpleto. But the perfect tense says na kumpleto na at ongoing pa rin siyang kumpleto. Ongoing action with a continuous, is a completed action with a continuous effect. Ganyan po yung perfect tense. Tinanong kita kanina, ano yung perfect tense? Chitsiburichi yung sagot. Hindi talaga may paliwanag, no? Alam mo Brad, meron pa ako grammatical question sa sunod na pagtatanong ko. Tatanungin ulit kita sa grammar, no? Kasi alam ko na yung kahinaan mo. Unang-una, yung talata mo, 2 Corinthians chapter 5 verse 10, tingnan natin. 2 Corinthians chapter 5 verse 10, tingnan natin. Okay, ito 'yon. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Alam mo bang sa verse 8 pa lang niyan,
Ito, tingnan natin. Sa verse 8, kasi ito yung binasa mo, di ba? Verse 8. Verse 10. Ito yung verse 8. Tingnan nyo po. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Yung confident na word po niyan, kung isasalin mo po siya sa Tagalog, tingnan niyo po yung pagkakasulat, na malakas ang loob namin. Ang sabi ko, at ibig pa nga namin na mawala sa katawan at mapa sa tahanan na kasama ng Panginoon. Tingnan mo, kung yan po ay judgment na makaka-impyerno pa sa kanila, saan sila kumukuha ng lakas ng loob para makasama ang Panginoon? Hindi ka kasi marunong magbasa, Brad. Proof texting yung ginagawa mo. Kukuha ka ng isang talata. Parang si Satanas ba? Si Satanas, yan yung ginagawa niya, yung tuksuhin niya si Jesus sa Matthew chapter 4. Kukuha siya ng talata, tapos siya yung magpapaliwanag kung ano yung meaning. Pero dyan, kung babantayan mo talaga yung konteksto, sabi ni Paul, malakas ang loob namin. Hindi lang siya, kundi namin, silang lahat. No? At sabi ko, at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Kita mo na? Sigurado sila na pagka nawala na sila dito sa katawan, mapasatahanan na sila kasama ng Panginoon. Ikaw, ang sabi mo, judgment, mapapa-impyerno pa. Saan ka ba dyan nagmula? No? Saan ka ba dyan kumukuha ng sariling interpretation mo? Bakit hindi mo alam? Ito pa, Romans chapter 7 verse 4, mamaya ko nagigisahin yung Matthew 25 mo. No, Romans chapter 7 verse 4 mo, sabi mo naman dito, kinakailangan magbunga, no, ng mabuting gawa ito. No? Romans chapter 7 verse 4, gayon din naman mga kapatid ko, kayo'y mga nangamatay rin sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo upang kayo makisama sa iba sa makatubigay doon sa nabubuhay na maguli upang magsipagbunga sa Diyos. Kita mo na, ang sinabi ni Apostle Paul po dyan ay mga kapatid ko. Alam mo bang yung mga kapatid na yan, isang chapter lang, tingnan mo po, ayan o, ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo. Tapos sasabihin mo, maiimpyerno pa yan? Magbubunga sila kasi nakay Kristo Jesus na sila at wala nang anumang hatol. Kaya nga perfect tense na yung kaligtasan na naisulat eh. Tapos sasabihin mo, walang assurance pala. Ba't nandyan ka sa RCC? Wala palang kasiguruhan dyan. Tapos yung magligtas pa yung relihiyon apart from Christ, yung sinabi mo yung last debate natin. Tapos James 2:17, sabi mo ha, justified by works. Mamaya ko na to, meron tayong pambala diyan pero hindi ko muna itatanong yan. No? Hindi ko muna ititira yan. Yung sinasabi mo sa James chapter 2 verse 17, justified by works, no? Hindi sa faith. Pero alam mo ba kung sino ang gustong makakita ng works dyan? Ito, tingnan mo mabuti ha. James 2:17 yung sinasabi mo. James 2:17. Gayon din naman, ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Ang problema sa iyo, kaibigan, ay pinutol mo hanggang sa 17 lang. Hindi mo tuloy nalaman kung sino yung gustong tumingin ng gawa dyan. Tingnan nyo nga po ito sa verse 18. Ang sabi, oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa at ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Sa tao po ito eh. Justified siya before men. Ibig sabihin yung justification dito ay sa harapan ng tao. How about sa justification before God? Ayoko sana itong i-reveal muna kasi masarap itanong to sa iyo. Kasi sabi mo kanina, hindi sa faith. Hindi tayo justified by works, hindi sa faith. Ito, papakita ko na lang sa iyo. Uy, masarap pa itakbo yung oras. Wag muna. Mamaya na lang makita na natin. Ito tingnan natin, Brad John Ray. Tingnan mo kung saan ka nagkulang sa pagbabasa. Ito, ano ang ating sasabihin? Nasumpungan ni Abraham na ating magulang sa laman, sapagkat kung si Abraham, ito, bigyan kita ng word na may justification ha. For if Abraham were justified by works, kita mo na, yung sabi mo kanina, works tayo na justified, he has whereof to glory, but not before God. Hindi pala sa harapan ng Diyos yung glory na yon, na justification by works. Kaya nga po yung sa James ay sa tao lang siya. Diba? For what said the scripture? Abraham believed God, kita mo na, and it was counted to him for righteousness. Righteous na siya by believing. Now to him that works is the reward not reckoned of grace, but of debt. But to him that works not, walang ginawa ito, but believes on him that justifies the ungodly, his faith is counted for righteousness. Kita mo na? Bakit na-justify ito? Iwala itong works. So nakita,
Kung tinanong ko to sa iyo kanina, mas lalo kang mangamuti. Ilan yung time ko, Brad Rasha? Okay. So makikita natin, That's, no? Na wala siyang alam 40 sa seconds. pinagsasabi niyang grammar, no? Pag sinabi niya po kasing grace salvation, Ephesians 2:8, pag sinabi mong grace salvation, ang nakasulat po kasi diyan ay nasa perfect tense. Pag perfect tense po nakasulat, yan po ay isang completed action with a continuous effect. Ang sa'yo magbabago eh. Pag completed action po siya, naligtas ka minsan at mananatili kang ligtas kasi nga po, are ye saved. Yan po ay perfect tense. Mamaya tatanungin pa kita about sa grammar pagtungkol dyan. Yung nagtanong kanina, anong kinalaman ng kaligtasan sa grammar? Alangan naman yung are ye saved, sasabihin mo, hindi pa ligtas. Di ba? Kaya malaki ang kinalaman ng grammar. Ikalawa, bakit pa isusulat sa isang libro kung hindi naman pala kailangan ng grammar? No, tanong ng ano yon, tanong ng hindi nag-iisip. So tingnan natin mabuti. Time. Time na po ba? Time na. Ay, salamat. Yes, bro. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating negative first presentation. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. 7 minutes, Brother Junri ng Catholic. Your time start now, bro. Yes, saan yun makikita yung ano niya, Mr. Moderator, yung kaming dalawa? Bro, magsalita ka nga, bro. Time stop mo na. Si Oo. yung Yes, punto yes. por punto na Bro, dyan daw, yung kaming dalawa, bro. ayan. Siya lang kasi yung nakikita eh. Pa-arrange nga ulit, bro, yung dalawa sila. Kasi nag-prioritize kasi. Ayun. Okay, thank you. Proceed, bro. Alright, maraming salamat, no? Talagang tahasan mong sinabi na hindi ko naunawaan talaga yung grammar, no? Okay lang yan kahit na mamaratang ka. Pero sige, sinabi mo dito about dun sa tanong mo about perfect tense, no? Ang sabi mo, perfect tense is completed action. Sinagot ko ba sa iyo na natapos na yung kamatayan sa cross, yun ang kinaligtas natin? Sinagot ko ba yan? Oo, hindi. Yes, sir. Yun yung sinagot mo. Yes. Kaya Okay. nga mali ka. Thank you. Kasi yung perfect tense doon, yung kaligtasan ng are ye saved ang kaligtasan na natanggap ng tao. Kaya, ang kamatayan sa cross ba yung perfect tense? Pinahanap ko nga sa'yo, saan yun doon sa verse? Wala kang makita eh. Alam mo ba yung perfect tense? Okay, next question. Next question. Sinabi mo pa na ang sagot mo imperfect tense. Kaya may narinig ka ba sa aking imperfect tense o ikaw lang nagsabi-sabi ng ang ibig ko sabihin ng imperfect tense? Ikaw lang ba nagsabi ng imperfect tense o ang sagot ko sa imperfect tense? Alin sa dalawa? No. Ako Okay, ang thank nagsabi you. kasi nga, hindi mo naintindihan yung perfect tense. No? Okay. Ako ang nagsabi kasi nga yung tanong, yung sinasabi mo, past tense, then perfect tense, tapos meron pang mangyayari sa dulo. Imperfect tense yun, kung ganun. Kaya nga, malinaw ang sinabi ko, wala kang alam dun sa grammar na ano mo, binanggit mo. Okay, thank Kaya you. napagkamalan mo yung sa cross, perfect tense daw yun. Tense ba yung sa cross? Grammar Next yung question. tense, hindi yung sa cross. Next question. Naku, mapapayaan Yung ginawa ito. niya Next sa question. cross, yung ginawa niya sa cross, action yun o hindi? Action. ba daw yun? Action yon. Pero yung tense po ay nasa grammar. Yung Okay, are ye thank saved, you. yun ba yung nangyari sa cross o yung kaligtasan ng mga sumampalataya? Kaligtasan ang tinutukoy ng perfect tense. Are ye saved? Hindi naman yung the crucifixion. Ano ka ba? Hindi ka marunong sa grammar? Mapapahiya ka dito, ang daming nanonood sa atin. Sige, grammar Thank you. pa. Sige. Yun bang action na ginawa sa cross, completed action na ba yun? Oo, hindi. Oo, hindi. Yes, completed action yon. However, yung nasa Ephesians 2:8, yung perfect tense doon ay tumutukoy sa are ye saved. Yung action, hindi naman yung perfect tense ang tawag doon sa completed action sa cross. Yung grammar nagsasabi, yung are ye saved, yung completed, yung perfect tense doon. Ano ka ba? Saan mo ba hinanap yung perfect tense mo? Grammar yun eh. Doon ka sa cross. Next question. Yung completed action, perfect tense ba yan o hindi? Hindi. Kasi yung perfect tense, complete yon, pero hindi yung perfect tense. Perfect siya na action, pero hindi siya perfect tense kasi yung perfect tense, grammar yon. Hindi ka matatawa dito, pagtatawanan ka, kung alam mo talaga what is the meaning of perfect tense. Kasi sa grammar siya hahanapin. Hindi ka dapat pumapalakpak dahil nakikita ng mga tao, hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Sige lang. Next Next question. Grammar pa. Nung unang tanong ko sa iyo kanina, kung ang perfect tense ba is completed action, sabi mo, yes, completed action. Tinanong kita ngayon kung yung completed action, perfect tense ba, sabi mo, hindi. Alin ang paniniwalaan namin? Yung sinabi mo ang perfect tense ay completed action o yung sinabi ang completed action is hindi perfect tense? Alin sa dalawa ang paniniwalaan namin? Pareho.
ang sinabi mo kasi kanina Pareho. ay yung perfect tense na nakasulat na are ye saved, that is a completed action with a continuous result. Pero yung isa mong tanong, yung sa cross, perfect works yon, hindi yon perfect tense. Ano ka ba? Kaya nga sabi ko, hindi ka marunong sa grammar. Okay, next question. Yung works, action ba yun o hindi? Action ba daw yun? Action yon, pero hindi yon perfect tense. Ayun! Thank you! Sige. Mapapahiya ka dito. Ay, Sige. kung mapapahiya, Damat pa. Next question. Oh. tira lang. Question, Ano? next question. Wala ka na may tanong? Oh, tanong na pala. Kala ko tumasagot ka eh. Question. Okay, next question. Sige, dito muna ako sa pinakahuli mong sinabi kay Father Abraham. No? Kinote mo ang Romans 4:2 and the following verse na justify by works? No, justify, walang works. No, sinabi mo yan. Na si Father Abraham, walang works ang kanyang justification. Okay, sinabi mo yan. Tama ba yung narinig namin? Oo, hindi. Yes, ayon sa talata. For if Abraham were justified by works, he were of to glory but not before God. Hindi yung justification niya by works. Kaya nga po ang sunod na talata dito ay makikita dito, now to him that works is the reward, not record of grace but of death. Ang sabi pa dito, Abraham believed God and it was counted to him as righteousness. Hindi naman works yun, believe ang sinabi. Next question. Ulitin ko yung tanong kasi masyado kang mabilis magsalita para kang rapper. Natural. 20 Si seconds. Father Abraham ba na-justify dahil sa kanyang mga gawa o hindi dahil sa kanyang, ang kanyang pananampalataya na-justify ba dahil sa kanyang mga gawa o hindi? Sa yung kanyang gawa o hindi? Justified siya sa harapan ng Diyos, hindi sa kanyang mga gawa. Yan ang Romans chapter 4. Pero kung mag-uusap tayo ng justification sa harapan ng tao, yun yung James chapter 2. Hindi mo kasi alam yung justification before God ay magkaiba sa justification before man. Hindi ba binasa ko sa iyo yun, James 2:18? Pinutol mo kasi kaya hindi mo alam eh. Ano? Okay, next Tanong ka? question. So para sa inyo, yung justification before men pala is standard sa inyo. Ang justification before men is standard. May demonyo sa likod mo. Yung justification before faith, o before man na sinasabi mo, standard ba yan sa Bible? Oo, hindi. Standard ba daw yun? No. Hindi Oh, hindi thank naman you! necessarily na standard Thank you! talaga siya. Galama-lama lang, Ang Jay ka! sabi dito, Wait lang, standard ay sumasagot ang pa. harapan ng Diyos. No, ang sabi dito, bakit ka mag-ano diyan? Ang sabi dito, now to him that work, ang sabi, for if Abraham were justified by works, he has whereof to glory but not before God. Bakit hindi standard yung James? Kasi nga merong taong hanggang pananampalataya na lang sila, pero hindi na sila talaga makakagawa question. pa. Wow. Hindi standard. Okay, sinabi mo, hindi standard ang kay James. Sinabi mo, hindi standard ang kay James. Sige. Magtanong ka na. Ayun nga. Sinabi mo nga, hindi ba standard yung kay James? Hindi ba daw Hindi. standard? Kasi nga po, yung paraan para ang tao ay ma-justify before God ay by faith lamang. At yung works ay sa harapan lang ng tao yun. Mayroon pong mga taong naligtas, hindi na po sila makakagawa. Kaya yung binasihan na lang, pagbabasihan na lang bilang standard ay yung faith nila. Eh, yung hindi pala makakagawa, hindi naligtas sa'yo? Oh, ano Next ka? question. Okay, ito yung tanong ko. Hindi pala standard yung kay James. So ito, hindi to standard sa'yo. Sabi ni James sa Santiago 2:21, no? James 2:21, kapatid, ito ating mababasa. Hindi pala standard ito sa'yo. Bakit tayo magpalit yung yung Bible? Wait lang ha. Ayan ko lang muna yung Bible ha. 1 minute, Mr. Moderator. Ayaw mapalitan yung talata kasi. Wait lang. Whether ready or not, bro, nagra-run yung time natin. Palaging 2:20 kasi yung nakaano dito. Ba't kaya ganito to? Ayaw mapalitan ng talata, oh. Ba't kaya ganito to? It's time na, bro. Okay, sorry. Wait lang muna, Mr. Moderator. Bago ka magtawag sa akin, kasi time na, i-ano ko lang muna itong Bible ko. Ayaw na magpalit ng talata eh. Sige lang. Ano ko lang.